Handa na ang Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC para sa inaasahang pagdagsa ng mga motorista ngayong undas. Sa ilalim ng biyaheng Arangkada Motorists Assistance Program, paiigtingin ng NLEX Corporation ang traffic management, 24/7 monitoring at deployment ng personnel para matiyak ang ligtas at maginhawang biyahe ng publiko. Inaasahan kasi napapalo sa halos 475,000 ang daraang mga sasakyan sa mga expressway patungong North at Central Luzon sa undas. Halos 5% na mas mataas kaysa karaniwang araw. Kaugnay niyan, makakausap natin si Sir Robin Ignacio, ang Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corporation. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Robin. Good afternoon, Ma'am Cheryl, at sa ating mga taga-subaybay. Sir, kumusta po ang sitwasyon sa NLEX ngayon? Nagsimula na bang tumaas yung volume ng mga sasakyan na papuntang norte? Tama po, Ma'am. Na-monitor po natin around 11 a.m. unti-unti na pong dumadami yung ating mga kababayang bumabiyahe pa norte, lalo na. Bagamat meron din pong bumabiyahe pa southbound, kaya meron din po tayong volume ng pa southbound. At yun nga po, mula po dito sa may Harbor Link Interchange hanggang Marilao area, meron po tayong slow-moving traffic na dahil lang po sa volume. Wala naman po tayong insidente. At yun po, yung pag-deploy naman po namin ng mga personnel, kahapon pa po tayo nag-deploy ng mas maraming personnel at yung roadwork, lane closure, wala naman na po tayo mula pa po kahapon hanggang Lunes na po ito. Pero Sir Robin, Biyernes, bukas at Sabado, inaasahan talaga yung pinakamatinding volume ng mga sasakyan. Ano-ano na ho ang mga paghahandang ginagawa ninyo? Opo, yun nga yung nabanggit ko po kanina, starting kahapon po hanggang Monday. Wala po tayong road closure, open po lahat yung ating lanes para sa ating motorista. Ganun din po na sa biyaheng Arangkada Motorist Assistance Program po natin, mag-i-implement po ulit kami ng free towing para sa mga class 1 na nagkakaroon problema hanggang sa nearest exit. Mula po kaninang 6 a.m., October 30, tuloy-tuloy po yan hanggang November 3 ng 6 a.m. para mas mabilis po yung pag-clear natin ng insidente. Sabi niyo po kanina, nagdagdag na po kayo ng personnel na i-deploy dyan po sa NLEX at MPTC. Yes, ma'am. Tinataya po namin yung aming deployment ay nasa mga around 2,000 for all expressways po ng MPTC, ang NLEX, SCTEX, NLEX Connector, CALAX, C5 Link at Cavitex po. At meron din ho ba kayong isinagawang coordination sa mga LGU at PNP, HPG, lalo na dun sa mga exit points? Yes, ma'am. Actually, lahat ng grupo, may coordination po kami with our regulator, the TRB. LTO, nandito rin po sila, nag-iikot din po sila. At yun nga, sabi niyo po, yung PNP at saka mga LGUs na nakakasako po ng expressway po namin, may coordination po kami para po doon sa pag-manage, pagtutulungan po namin pag-manage ng traffic doon sa areas. At sabi nyo rin kanina, tama ho ba yung pagkakarinig ko, may libre. Libre po yung towing service just in case na may mga motorista tayong magkaroon ng aberya. Tama po, Ma'am Cheryl. Umpisa po kaninang 6 a.m. hanggang 6 a.m. po ng Monday for Class 1 to the nearest exit. Okay. Pero ano po ang nito? Ano yung coverage at schedule nito? Nag-umpisa na po kaninang alas 6 ng umaga nitong October 30 hanggang tuloy-tuloy po yan, ma'am, hanggang 6 a.m. naman po ng Monday, November 3. November 3 na. Para naman po sa mga wala pang RFID, Sir Robin, saan sila maaaring magpa-install nito? Nagiging problema pa rin ba po ito hanggang ngayon? Yes, ma'am. Actually, mas mabilis ang dali talaga pag naka-RFID. So dito sa ating mga CAS lanes, dahil may CAS lanes pa naman po tayo dito sa lahat ng toll plaza, yun po yung unang humahaba po ang pagpila at yun nga, pagdagsa talaga, hindi po maiwasan na umahaba po yung pila dito sa ating CAS lane. So sana po yung mga wala pa pong RFID, mag-visit na po sa ating mga on-site stations na mga easy trip para po magpakabit ng RFID. Lalong-lalo na po, Ma'am Cheryl, meron na po tayo yung 1 RFID na magagamit po sa lahat ng expressway sa Luzon.
Ano na rin po ang inyong paalala para sa mga biyahero para maging ligtas, maayos at hassle-free ang kanilang biyahe ngayong undas? Opo, yun po yung lagi nating paalala na napaka-importante. Kahit pa po nag-implement tayo ng free towing, para sa class 1 to the nearest exit, hindi po sana to dahilan para hindi na po i-check or i-ensure ng ating mga motorista na nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan bago po bumiyahe. At ganun din po sana na yung magdadrive ay nasa tamang kondisyon, may sapat na pahinga. At kung sila naman po ay bumabaybay na dito sa expressway at talagang may hindi maiwasan na problema o concern o mag-breakdown po yung sasakyan, tumawag lang po sa 135,000 para agad-agad po sila mapadalhan ng assistance. 135,000. Alright, marami pong salamat Sir Robin Ignacio ng NLEX Corporation.